ay madali po siyang matakot, kabahan, at hindi marunong mag-self-control sa kanyang emotion. While yung strong na mga may edad na, alam nyo na nakakaintindi na yun eh. Hindi na masyado siyang natitinag, hindi na masyadong natataranta, nagkakaroon na siya ng strong mind at saka meron na talaga siyang conviction. Ibig sabihin dito, kasi ang Korinto po, marami po silang problema. Marami. Minsan, meron silang immorality, meron silang division, meron silang mga ano ba tawag doon? Mga favoritism. Si Apollo at saka si Pablo. At meron talaga sila ditong talagang malubha na problema. Kaya dalawa ang kanyang isinulat para sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians and pangalawang Korinto. Now, dito lang, simple lang ang ating mensahe. No? Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Now, pag ang isang tao po ay talaga ay natututo po kung gaano po ka-close sa Panginoon, dito po ay nakapaloob ang kanyang buhay po na talagang mayroong pagpapasalamat doon kung gaano siya kalapit sa Panginoon. Bakit po mayroong pagpapasalamat? Tanggapin natin ang Panginoon pag na mayroon kang relationship na talagang sulit. I-appropriate natin ng maayos pakitunguhan ng Panginoon. Dahil doon lamang po siya tumatrabaho pag ikaw close sa isang tao. Kasi mahirap po talaga naman. Hindi talaga ang kasalanan natin. Minsan hindi nami-maintain talaga yung closeness. Kasi nandito pa talaga tayo sa laman. Bagamat pag magpursige pa tayo na magkaroon po talaga ng relationship sa Panginoon. Kasi dito lang tayo magkakaroon po ng powerful Christian living. Mga minamahal, paghiwalay po tayo sa Panginoon nang malayuan talaga, hindi solid na relationship, pwede ka talaga manghina eh. At naandoon, ang kaaway po, pwede kang madala na hindi na talaga maglingkod sa Panginoon. Now, papaano tayo magiging malakas at magiging kagamit-gamit sa Panginoon? Merong talagang kapangyarihan, meron kang influensya. Una-una, accept your weaknesses. Marami tayong mga kahinaan. Kahinaan na minsan madaling masaktan. Kahinaan mo, ma-pride ka. Kahinaan, marami tayong mga kanya-kanya tayong mga ugali na mahirap talaga tayo. Di ba pag ang bata po, pag ang mga magulang binibihisan, tumayo ka na maayos. Tayo ka. yan tayo mga kahinaan. Sinusuklayan, dito kang tingin. Kailangan talaga natin ng atensyon eh. Kasi hindi pa tayo matured na Kristiyano eh. Oh, itong mga anak ko, mga babae ito eh. Puro lang mga t-shirt, short, pantalon. Ay, ano bang gusto nyo ha? Puro sila yung mga, alam nyo na, pag mga babae anak. Katulad ni Pastor Ujaw, pipito ba ng mga babae? Sabi ano bang gagawin natin sa mga anak natin, mga lalaki, ang mga babae? Papagpastorin natin. Diba? So, ganun lang, tanggapin natin yung mga kahinaan. Minsan, ma-realize mo na hindi ikaw talaga yan. Na minsan, hindi ikaw totoo na naandyan si Jesucristo sa buhay nyo. Kasi nga, pinapairalin nyo ang inyong makasarili na karnalidad na pamumuhay. Accept your weaknesses, mga minamahal. That is where God's power will be most visible sa mga buhay natin. Doon na talaga kikilos nang nakikita mo ang Panginoon na kumikilos na sa iyo eh. Amen. Kanina, bigyan natin ng daan ng Holy Spirit sa mga buhay natin. Amen? Now, as a Christian and as a person na mayroong pananampalataya, you must be strong. Amen? Bilang mga Kristiyano na mayroong pananampalataya, we must be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Diba? Ibig sabihin, by being rooted in His Word. Talagang nangungugat ka sa kanyang mga salita
Palagian natin tayo'y nangungugat sa kanyang mga salita. Hindi nangungutad ang mga litid natin. Na minsan, naman kapris na ang mga litid ko dito. Talagang sigaw. Pag kayo ay hindi talaga nangugat sa salita ng Panginoon, wala. Palagi ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Lulubog, litaw. Ganun lang tayo eh. Wala naman lang talagang dyan yan, maintain. Amen? Maintain na tayo talaga strong. Alam niyo po ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, kung nakikilala lang natin, siya po ay Diyos na hindi mahina. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, be strong in the Lord. Be of good courage. Diba? Stand firm. Be steadfast. Ganun po ang Diyos natin. Hindi siya pipitsoging Diyos. Dapat tayo yung dinadala, yung katangian ng Panginoong Jesucristo na palagi siyang malakas. Una-una, sabi na doon, watch ye. Diba? Tama ba? Watch ye. Asan na yun? Tama, watch ye. Maging alerto, mapagmatsyag. Alam niyo po, dapat tayo maging rooted sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, pag ikaw nagugat, ang payo ko, keep your spirit with Him in prayer. Palagian ang ating mga espiritu na nasa Kanya tayo nanalangin. Hindi nyo ba alam palagi that a prayerless Christian is a powerless Christian? Tingnan nyo mga minamahal, we need prayer at dapat tayo i-discipline ang ating mga sarili na kailangan natin manalangin. Ito lang, kailangan natin kasi nagpapalakas po ang prayer. At doon po rin nagkakaroon ng Panginoon, maging close ka siya. With prayer, tayo po ay nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan. Pag mayroong problema ka, doon mo ihinga sa Diyos. Iiyak mo siya doon. Iiyak mo yung mga kabigatan mo sa Diyos. Minsan, yung mga daing natin, hindi tayo pinapakinggan ng ating mga magulang, ang ating mga kaibigan. Only ang Diyos lang ang makapagpakinig sa atin. Siya ang nakakaintindi, higit lahat yung sitwasyon mo, yung may problema ka sa puso. Ano bang mga problema natin sa puso? Yung mga damdamin na medyo madadamdamin. Minsan yung ating mga ego. Minsan yung mga nasasaktan. Ganon tayo eh. Ihingi mo sa Panginoon ng kalak. Keep your spirit with Him in prayer. Dapat tayo ay rooted doon. Ano pa? Payo ko sa inyo, keep your spirit connected always to God. Dapat nakakunik ka palagi sa Panginoon. Hindi ka nakakunik sa, Wi-Fi. Wala akong load. Minsan, yung smart na SIM card ko nga palagi sa never run out yung load. Mag-iisang taon na, ikalahating taon na, walang load palagi yan. Sabi ko, parang mabubura na yata yung SIM card ko na, parang nailulod nakakunik palagi sa piso Wi-Fi. Saan ka ba nakakunik? Palagi yung ating espiritu sa cellphone, sa FB. Di saan tayo nakakunik? Always be connected sa Panginoon. Keep your spirit connected to God. Huwag niyo hahayaan na ma-disconnect tayo sa Kanya Alam niyo po, pag ang plug ng mga saksakan ay na-disconnect niyon, wala nang power yun Kailangan naka-plug, hindi naka-unplug. Amen. Keep your spirit connected to God sa pamamagitan po ng worship, prayer, devotion. Ang dami nun. Ministry, fellowship sa mga kapatiran. Tayo nga, palagi talaga. Kailangan natin tayo magkakausap-usap sa mga bagay na spiritual. Pag nakipag-usap ka, nakipag-fellowship sa mga unbeliever, limitado ka doon. Amen. Hindi lang limitado, minsan nga nakikisama. Amen. Sa kanilang mga gawa. Kasi nga, hindi ka naman nakikipag-fellowship sa mga kapatiran Alam niyo po, tayo ay church. Church na tinatawag na community. Ibig sabihin tayo po dito ay pinagtipon with a purpose. Tayo po ay hindi lang church, pamilya tayo sa Diyos. Magkakapatid tayo, hindi sa lamang kundi kay Kristo Jesus.
Kaya nagtatawagan tayo ng kapatid, brother and sister. Tingnan pag ang iglesia, bigkas na bigkas nila yan. Si kapatid, tingnan nyo, bigkas na narinig ko yan eh. Di ba? Mayroon silang for short na si Kaulan. Tingnan nyo. Para bang nasisense ko yung kanilang pero ang titigas naman tumawag nila. Parang si kapatid Ayoko nang ganun na may diin. Iba yung tawagan nila kaysa sa atin, di ba? Halo-halo tayo, sister, brother, di ba? Ganun lang tayo, amen. Kaya kailangan natin magkaroon ng connection, connected to God through worship, through devotion, through ministry, through fellowship, through prayer. Talaga yung kailangan natin. For what reason? Para maging strong tayo and be powerful Christian sa ating pamumuhay. Amen? Kung kulang ka pa ng pagsasamba, ako, mawala na ako ng buhok. Ipahintulot nyo po ang mga bagay na po yan. Kasi, pag hindi nyo pinapahintulot yan, ipinapahintulot nyo yung ating enemy, yung kaaway natin, na ma-exploit yung ating mga areas ng ating mga kahinaan. At talaga naman, ang diablo ngayon ang makikipag-fellowship sa'yo. Totoo lang. Hindi na ito nagbibiro si Pablo dito sa mga taga-Korinto, mga minamahal. Ito'y lahat na talaga pinagsikapan niya ng pag-aralan kung ano pwedeng may payo niya doon. Kasi marami silang problema doon. Totoo lang. Nagkakaaway-away sila. Division nga eh. Maganda naman yung division na nagmumultiply. Pero yung division, nagsasubtraction, mahirap yun. Yun ang mahirap. Tayo, pag nag-division tayo, nag-divide tayo rito, dapat nagdadami. Hindi Asan na si Brad? Na-divide kasi. Alam niyo po, pag inalaw natin ang kaaway po, talaga namang may expose tayo yung ating kahinaan sa Kanya. Ang payo ko, sa halip po, let God reveal your weakness sa Kanya. So He can strengthen them. Ito po yung kahinaan ko, Panginoon. Amen. Sa anong parte ka mahina na pwede kang palakasin ng Panginoon? Yung emotion mo, yung damdamin nyo, madamdamin. Isang pintig mo lang para bang aray. Diba? Ang Panginoon magbibigay kasi yan ang kanyang katangian. Strong siya eh. Pag galit siya, galit talaga siya eh. Hindi po siya nagbabago, bagamat kailangan natin humingi ng kapatawaran. Hindi nyo alam, ang Panginoon pa pwede pang kumilos. Number 1, amen. Paano tayo maging powerful Christian living? Number 1, doon lang tayo. Watch ye. Be on your guard. Be on your guard. Sabi doon, chapter ng atin dito eh. Sa verse 16. Verse 16, verse 13. Watch ye. Parang kanta to. Watch ye. Watch ye. Totoo lang itong salita na ito. Sa ibang mga kapatid, be alert. Be awake. Magmasid. Kasi dalawang meaning lang po dito ang be on your guard, yung watch, be alert. Meron tayong physical alertness. Physical alertness na minsan tayo tulog na eh. Yung physical natin, nadadala ito sa kahinaan na minsan na ang ating spiritual, ang ating spirit na pwede siyang magkasala because of our body na wala pong alertness. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. And the Bible says, therefore let us not sleep as do others, but let us what? Watch and be sober. Tayo po talaga ay dapat may pag-iingat tayo sa ating Christian living. Alam niyo po, para po sa mga
spiritually, natutulog na yung ating spiritual. Minsan, magising ka naman. Gising. Yung pananampalataya mo dapat maging strong. Kasi, prone tayo na magkasala. Prone tayo na hindi po magmamatsyag. Kasi, pagdating po ng kaaway, tutulog si Brad. Tutulog itong Kristiyano na to Wala na yung kanyang alertness doon. Amen? Sabi ni Pablo, wake up! Mga taga-Tesalonica, wake up! Mga taga-Corinto, wake up, pilgrim! Be alert! Amen? Alam niyo po, ang salita pong guard, hindi po yan safeguard. Ibig sabihin, pakabantayan natin ang ating mga sarili. Ito yung may idea po na pagiging really awake and aware. Pag kayo nagmamatsyag, nag-iingat, aware ka kung anong pwedeng mangyari sa buhay mo The Christian life must be a life of alertness. Hindi mo napapansin. Dahil nga hindi ka na nakikipagpwelos, hindi nagsisimba, hindi ka malang nagkakaroon ng evaluation sa sarili mo. Ay, malayo na pala ako. Ando na pala ako sa mga ganung bagay. Naglalaro ka na. Nakikipaglaro ka na sa Diablo. We've got to be aware. Dapat tayo mayroong babala din. Hindi po ba? We've got to be aware. Kailangan natin maintindihan ano pong nangyayari na sa mga buhay natin. Amen. To evaluate and to be aware of what the adversary is doing sa mga buhay natin, yung kaaway natin. Hindi po ba? Huwag naman sana yung natutulog na nasa Kristiyano, diba? Tandaan nyo yung preaching? Alam nyo na Nagtuturo siya sa, ang tawag doon? Yung pastor, matakot kayo sa Diablo! Isita sa Satanas! Mayroon pumasok habang umuulan, nagkikilat-kilat. Yung tao na yun, nakakustom ng dibil. Ang bira, pagpasok niya, nagkikilat-kilat. Matakot kayo sa Diablo! Anda, paglingunan niya na nga, takbuhan sila may naiwan na Christian tulog. Ay, sus, sentipinunterya. Ginising, Brad. Wala na po ang mga tao dito. Nung magising, ay, sabi pa naman niya, ay, Satanas, ikaw? Sayong-sayo naman ako Mambihir sa takot. Saan ka ba talaga? Huwag naman gano'n, hindi po ba? Pag lumating dito si Satanas, you can't live the Christian life, sinasabi ni Pablo, in a state of sleep spiritually na Christian. Hindi ka pa pwedeng mamuhay sa Kristiyanong buhay na sinasabi kung ikaw ay nasa estado po, sitwasyon, condition na tulog spiritually. You've got to be alert. You've got to be aware. You've got to wake up. Amen. What are we to watch for? Ano ba talagang ating pwedeng Number 1, watch out for Satan. Ang sabi nun sa 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Peter. Buksan natin ang Bible. Sabi mo, Pastor, ilan lang to? Mahaba-haba na yung subpoint mo. Di ba? Basahin nyo nga. 1 Peter 5:8. So, be sober, be vigilant, because your adversary, hindi yan, angel. Pwede maging angel nga din yan The devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Mga minam, watch out for Satan. Kailangan natin magmatsyag si Satanas. Ang tanong kasi dito, sino yung pwedeng kainin, i-devour? Yung pong isa na hindi nagwa-watch. Hindi nagmamatsyag. Siya ang pwedeng kainin. Kaya kung ikaw'y patulog-tulog sa Christian life mo, mahirap na makain. Totoo lang. Kaya nga pag ang pagkain, sino bang kumakain noon na napatingin ako sa YouTube, yung joke na yun. Kakain na sana silang dalawa lang, nasa mesa nakatayo. Nakuha na sana yung lalaki. Saglit. Pray muna tayo. Habang nagpipray, kain siya.
kinuha yung itlog, ibinusa na, yung ulam, ibinusa na, yung kanin talaga, ganito na, binusa na. Tapos, habang patapos na yung prayer, may tumalon na pusa. Inilagay yung pusa doon. Tapos, pagkatapos ng prayer, gulat, asa na yung pagkain? Nag-pray-pray tayo, yun ang inubos ng pusa. Nakaligtas siya eh. So, ganun, ganun na mangyayari pag hindi tayo po aware. Si Satan po talaga, dadahan-dahanin ka niyan eh. Dadahan-dahanin ka niyan. Hindi ka mapagsimba ng ilang araw. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Dadahan-dahanin ka niyan eh. Hindi ka makakipag-fellowship. Saan ka nakikipagbarkada, kaibigan sa mga, alam niyo na, yung mga ugali na magiging katulad mo, pagdating ng araw, bibiglain ka na lang ng diablo. Wala ka! Aking ka na. See, ganun po ang leon. Ang leon po hindi po umuungo habang kumakain. Di ba? Sa ano ba yun? Sa YouTube? Di ba? Gagapang yan sa talahiban, dahan-dahan. Pag siya'y naka-timing sa nag-uumpukan, yung mga usa, bibigla yan, tatakbo siya, at nagtakbuhan yung mga karamihan na usa, yun sino naiiwan? Yung mga anak, yung mahihinang tumakbo. Pag ikaw talaga ay mahina na Kristiyano, maabutan ka ng diablo. Totoo lang. You need to understand how Satan operates in every Christian life, mga minamahal. Kaya be watching. Amen? Number 2, watch out for Satan. Number 2, watch out for temptations. Sabi ng Mark chapter 14, mga sampuin ko lang yun. Mark chapter 14 verse 38. Amen. Mark chapter 14, Matthew, Mark verse chapter 14 sa verse 38. Sa verse 38, the Bible says, watch ye and pray, lest ye enter into the temptation. The spirit surely is ready, but the flesh is weak. Totoo lang, temptation. Dalawa po ang temptation. Una po, yung mga trials, yung mga pagsubok. Ang pangalawa na temptation, ito talaga na marami ng, talagang nahuhulog na. Amen? Yung temptation, yung last, yung pita, totoo lang, doon tayo mag-ingat. Watch out for temptation. Dahil nga, ito si Kristo, sabi nga niya doon, watch ye and pray, lest ye enter into temptation. Totoo po ang temptasyon, mga minamahal. You must be alert to temptation. Mag-ingat po tayo, mga minamahal. Gagamitin po din yan ng diablo, na minsan tayo po ay talagang madala niya tayo. Marami po tayong pwede talagang papagmatsagan. Mag-ingat po tayo. Amen? So, isa sa mga bagay na dapat tayo ay may talagang strong, powerful Christian living ay be on guard. Pangalawa po, be firm. Be firm. Number 2. Asa na? Pindot ka na doon. Andiyan na po. Be firm. Sa Jude chapter 20, Jude verse 20. Jude, kasi nandun sa ating text, 16 verse 13. Watch ye, stand fast in the faith. Sa Jude verse 20, tingnan natin dito sa Jude. Jude and Revelations, di ba? Sa Jude verse 20, kasi isang chapter lang to. But ye, beloved, building up yourselves in the most holy faith, praying in the Holy Ghost. Tama pa nabasa ko? Sa Jude 20. So sabi naman, but beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Dito po sa ating text, sa 16 verse 13, sabi doon, stand fast in the faith. Be firm. Ano ang ibig sabihin ng firm?
maging matatag, hindi natitinag. Alam niyo po, gusto ko yung mga tao, especially mga Kristiyano, na firm. Anong firm? Gusto ko yung mga tao, higit sa lahat yung mga Kristiyano, na talagang mayroong conviction, na naniniwala kung ano ang kanyang pininiwalaan, pinanghahawakan at tinatayuan. Meron siyang conviction. Amen? Meron siyang paniniwala, pinaniniwalaan at tinatayuan. Yan ang ibig kong sabihin. Hindi po tayo tatagal at ang mga Kristiyano ngayong kasalukuyan na minsan sila ay lugaw, minsan sila ay malamya, walang katatagan sa kanilang paniniwala. Totoo lang mga minamahal. Sabi ko ngayon sa inyo, ang mga Baptist talaga dapat matatag, dapat matitibay sa kanilang pinapaniwalaan. Gusto ko yung tao na siya ay firm. Gusto ko yung tao na siya ay meron talagang faith, na talagang matatag. Be firm. Di ito pananampalataya, gaya ng pananampalataya na gaya lang ng spiritual na mga bagay. But the faith is the content of God's revelations. Tinatayuan mo siya. Tayo mga Baptist, alam natin yung ating separations. Dapat alam mo yan. Hindi ka dapat nakikipag-compromise sa anumang pwede mahalay ka sa sanlibutan. Be firm. Yung conviction natin as a Christian, as a Baptist, meron kang pinanghahawakan sa lahat po ng ating mga pininiwalaan sa Bible. Amen. Wala na yung mga Baptist kasalukuyan ngayon. Yung ating conviction, yung pananamit, okay lang sa atin. Tingnan nyo. Wala na eh. Yung ating mga Christian songs, dapat wag na natin ditong dagdagan pa ng anong pa mga, di ba? Hallelujah! Amen. Maganda naman ang salita na hallelujah. Dapat tayo nagsasalita din eh. Hosana, hallelujah, praise the Lord. Nandyan yan sa Bible eh. Pero wag naman tayong ang mga Amerikano ngayon, yung kanilang pag-aawit, makita mo sa mga simbahan. Totoo lang, kung makikita natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, ang sinasabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, the Bible says, 1 Timothy, sabi chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and has professed a good profession before many witnesses. Fight the good fight of faith. Pakikipaglaban ito sa pananampalataya. Dapat meron tayong ganyan na conviction. Hindi tayo mga Baptist Christian na tayo mga malalamya sa mga pananampalataya. You see, we need to fight and to hold on to the faith. Dahil si Satan, nakikipaglaban din siya sa mga Kristiyano ng kanilang pinaniniwalaan. Tingnan, from the very beginning, na si sana Adan at Eva, nakipaglaban doon si Satan. Huwag kayong kakain. That is faith. Panginoon na nakausap sa nila. Huwag kayong kakain sa bunga na yan. Once na kayo'y kumain, you will die. Walang mahina mga panahon doon. Amen. Kasi nga si Satan, pwede sa makipag-wrestling sa pananampalataya mo na merong conviction. Pag mahina-hina ang kapit mo sa Biblia ng pininiwalaan mo, mapapalayo ka doon. The content of the truth, yung nilalaman ng katotohanan na being a Baptist, mga minamahal. 1 Corinthians chapter 1, verse 17. Amen. 1 Corinthians chapter 1 sa verse 17. And again, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved
It is the power of God. Alam niyo po, ang problema dito sa mga Korinto po, minsan, ang kanilang pananampalataya ay hindi na po naniniwala sila na mayroong resurrection. Kaya pinaglaban din yan ni Pablo sa 1 Corinthians 15 na mayroong resurrection ng ating katawan. Kung hindi nabuhay nga muli ang ating Panginoon, yung ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Umuwi na tayo rito. Wala palang gamit pag hindi nabuhay ang Panginoong Kristo. Ang rapture po, mga minamahal, tayo po ang ating katawan mamamatay. Yung sinasabi po na rapture po ay tayo po ay talaga yung mga unang Kristiyano po ay magigising sila. Yung kanilang katawan magiging glorified body. Sila munang unang mabubuhay. Tayo mga buhay pag ang rapture ng Panginoon sa ulap, tayo po ay hindi makakaranas ng kamatayan sa laman. Bagamat tayo ay mawawala sa harapan bawat isa. Alam niyo po, ang pinanindigan natin na pananampalataya ay may kaugnayan ito sa Kristyanismo sa antas po na ating pong revelasyon ng Diyos. Ito po yung revelations of God. God's revelations. Ibig sabihin, Christianity is at the level that is God's revelation. Pangalawa po, the greatest preacher, yung mga katangian po na pinakamalaki, that Christianity is the person of Christ. Siya po ang ating pininiwalaan. Amen? Una, ang mga taga-Korinto po, ibinababa nila, ipinapahinaan nila ang kanilang authority sa salita ng Panginoon. Hindi na sila minsan gumagamit sa salita ng Panginoon. Which is ito lang ang ating pinakaunang conviction. Pangalawa, they are denying the reality of Jesus Christ at wala daw pagkabuhay na muli. Tingnan nyo. Kaya idiniin ang doktrina na yun ni Pablo sa 1 Corinthians 15. Kaya ang kanyang talagang Stanford na panghawakan. Ang sabi doon? Sabi doon, therefore, my beloved brethren, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yun ang kanyang conclusion sa chapter 15 na meron talagang resurrection of our body. Alam niyo po, mga minamahal, tayo po mayroong kaayusan na paniniwala na doktrina. Dapat naandun ka. Hindi ka lang agad, pag inimbita ka ng karismata, pag inimbita ka ng iglesia, pupunta ka. Kasi meron doon magaganda, meron mga gwapo. Ang kanilang church and building magaganda. Ang kanilang talaga namang napaka-solemn. At saka meron doon talaga sayawan, di ba? Kaya ang bansag natin na Kristiyano ay tipaklong. Talon. Saan? Talon. Walang specific na sinasaniban, kinaaniban na simbahan. Ang tawag niyan sa amin ng mga waray-waray, agwantista. Agwantista. Wala lang. Papasok pag may bisita, binisita ako ng English, binisita ako ng Muslim, binisita ako ng Saksi, binisita ako lahat-lahat. Pinapasok mo na, wala kang pagpipili kasi wala ka talagang firm na paniniwala na conviction. Amen. Hindi nyo ba alam, unang mga Kristiyano in the first century, pinangahawakan nila at hindi lang, nagiging martyr sila. Ipinaglalaban nila. See? Sinusunog sila ng buhay. Pinapalapa sa leon. Tayo wala pa. Wala pa tayo sa katiting. At kasalukuyan, meron talagang mga pinipersecute sa ibang mga bansa. Amen? Sa India, meron doon mga pinipersecute na mga missionary. Minsan ang kanilang mga Bible, pinagpupunit, pinagpapalo sila eh. Amen? Kaya tayo talaga ay be firm, maging matatag ka, ayusin mo yung buhay mo, hindi ang Christian life na as in na ikaw talaga ay Kristiyano. Ang Kristiyano talaga meron kang kagayahin mo si Kristo. Dapat yung pananalita mo ay Kristiyano. Huwag tayo magsalita na pangsanlibutan. Huwag tayo magdamit na pangsanlibutan. Huwag tayong kumilos na pangsanlibutan. Dapat ikaw ay na kay Kristo. Kristiyano kay. We are to stand for the faith. Be firm in your devotion to Jesus Christ.
Stand firm in one spirit. Stand firm in your liberty. Stand firm in the will of God. Stand firm against Satan. Panghuli. Ay, salamat. Wala na ako ng boses. Sabi ng ating text, watch ye, stand fast in the faith. Ano dapat doon? Quit you like men, be strong. Be men of courage. Dapat ang mga Kristiyano, matapang. Be men. Amen. Ang Diyos yun po ang kanyang katangian, karakter. Ang Diyos po hindi po ganun siya. Na ang mga pari, tayo po magsipag tayo. Ipunin na ang mga kolekta na pera. At patunggin na yung ice cream. Katiting. Paglabas mo ng simbahan, ng dagdagan. Kulang kasi ang tayo offering. Yung lingganay ba? See? Be men of courage. Ito yung ating Christianity na pagkakakilanlan. Dapat, sabi ni Pablo, quit you like men, be strong. Maging talaga ikaw ay na kay Kristo. Tinatawag nito, mga minamahal, be mature. Be mature enough na ikaw hindi na bata. Amen. A mature Christian tends to be courageous. Ang child, pwede siyang matakot na andun ang atensyon natin na mag-ingat ka. Dapat ikaw, Kristiyano, lumalago na. Amen. Huwag na tayong pa baby. Amen. Ang mga Kristiyano, iimbitahin, simba ka. Alam naman niya yan na Sunday bukas Imbitahin pa. Dapat ikaw na nag-iimbita Yan ang mga mature Buti na lang, may mga group chat tayo. Minsan ako, church tayo bukas. Iba nagla-like, iba no pansin. Amen. Ano sasabi sa 1 Corinthians 14:20? 1 Corinthians chapter 14. Atras tayo. Sa verse 20. Chapter 14 verse 20. Panguling verse ito. Amen. Sige, sabay-sabay natin basahin. Parang hindi tama. 14 verse 20. Sige nga, basahin lahat. Read. Mga bata pa ba tayo? Ito hindi na nagbibiro si Pablo Kung sinasabi na sa mga Kristiyano taga-Korinto, mga kapatid din tayo noon. Brethren, huwag na maging bata sa kaunawaan. Amen. Di ba mga magulang? Problema yan isa dito. Kailan ba magmamature ang aking anak? Amen. Tad-tad na ng palo. Di ba ganun tayo? Sabagay, trabaho ko naman din yun sa inyo Kailan ba kayo magmamature? Kailan ba kayo talaga na as in mag-i-initiative? Na minsan ikaw naman ay mag-mature. Ito na ang sinasabi ko Minsan. Amen. Kailan ba ang mga kabataan talaga ma-matured? Kailan ba darating yung turning point? Nakakailang palo na hawak, hapak. Magsasabi pa yan Huwag ka nang ulit Opo, maliwanag yan sa maliwanag hanggang kita pa yan ng buwan. Yung salitang, hindi na po uulit. Kinabukasan. Kaya kailangan natin sanayin sila sanayin. Kailangan ko rin sanayin ko kayo kasi mga bata pa kayo Nakakahiya pag sinabi, kabata mo pa. Di ba? Totoo lang. Ang sinasabi nito, pag sinabi po ng Bible, be perfect. Hindi po yun naaabot na natin ng mature. Wala po ditong Kristiyano na naaabot ang maturity na kahit man pastor yan. Wala po. Kailangan natin dito magpayuhan, magtagubilinan.
Be men of courage. Sabi niya doon, brethren, Paul says, be not children in understanding. In evil, be children, but in understanding, be what? Be men. Grow up na. Amen? Ang mga batang madali silang madali. Mahina pa kasi. See? Iiyak pa eh. Sabi ni Pablo, brethren, be not children in understanding. In evil, be children, but in understanding, be men. Be men. Amen. Dapat lumago ka na. Ay, nako. Ay, dodo. Amen. Madami pong mga bata sa church, hindi sila nakakaintindi. Kasi nga, bata eh. Amen? Kaya nga, papaano magkakaroon ng powerful Christian living? Ito si Pablo, problemado siya sa mga taga-Korinto eh. Ang haba ng kanyang tirada, 1 Corinthians, 2 Corinthians. Pero sa hulihan, yung 2 Corinthians, nagpapasalamat siya. Na-mention niya halos lahat yung mga pangalan sa last chapter ng 2 Corinthians. I thank Phoebe na nag-aaway, hindi sila magkaisa. Yung mga sitwasyon doon ng mga Kristiyano sa Korinto. I thank ganun na siya ang aking fellow soldiers sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat na pasalamatan niya eh. At least, napawi yung kanyang kabigatan doon. Ngayon, pang-apat nga ito eh. Be strengthened. Be strengthened. Tapos na tayo doon. Amen. 2 Timothy 2:1. Panghuli na yun. 2 Timothy 2:1. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ephesians 16. Ephesians chapter 6 verse 10. The Bible says, ang sabi doon, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strengthened. Totoo lang, makakaranas tayo ng pagbagsak. Pero hindi po yun natalo ka na. Meron pa, pinapahintulot ng Panginoon, pwede kang bumangon ulit. Tumuloy ka lang sa paglilingkod. Pag bumagsak ka ulit, bangon ulit. Pag bumagsak ka ulit, bangon ulit. Amen. See? Wala eh. Tayo mga Kristiyano. Ganun yan eh. Ganun lang yun. Amen. Bangon ulit. Be strengthened nga eh. Diba? Si King David, nagkasala man, pero nagamit pa rin tuloy-tuloy ang kanyang buhay. Dapat ganun tayo. Pag nasaktan, okay lang magpahinga. Pero wag naman tuloy-tuloy na pahinga. Diba yung kanta? Na ano yun? Rest if you must, but don't you ever quit. Amen? Pwede ka magpahinga, pero wag ka mag-quit. Palakasin yung ating Christian life. Amen mo ba? Dahil lahat tumayo tayo magnalangin. Dakilang Ama, salamat po sa paalala niyo po sa amin. Tunay nga po na minsan yung aming maturity, O Diyos, na napakaraming mga Kristiyano, especially Baptist, na mga mahihina in terms of papaano po manampalataya na may conviction at papaano po maging malakas. Tulungan niyo kami mag-mature na minsan yung aming sarili madisiplina spiritually, na minsan hindi kami natutulog spiritually, O God. O God, I pray na ang Banal na Espiritu sa aming buhay, sa magbigay sa amin ng kasiglaan, magkaroon ng joy habang kami naglilingkod sa inyo. Habang kami may mga pagsubok, tulungan nyo kami, mayroon kaming ngiti sa aming mga labi, na ang pagsubok is a privilege, suffering is a privilege, na talaga kami tunay na may relationship sa inyo, O Diyos. Pagpalain nyo po ang gawain dito sa syudad. Hiling ko, Ama, na dapat makita sa amin yung ebidensya, katibayan, na mayroon kaming kasiglaan, kalakasan, na tinatayuan ang paniniwala kay Yesu Cristo, O Diyos. Lahat ng ito, nilapit ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Tayo po yung mag-closing song.
Amen. Sa ating pagtatapos, awitin po natin ang God will take care of you. Page 253, meron ba dyan? 253. God will take Wala. Wala daw eh. Ano na? How great thou art na? How great thou art? 166. Tama ba? (166) verse 1 all together.